to talk and fellowship with a visitor. No? Gihangin ako ang tanan sa pagpanindog. Let's open our Bibles in John chapter 13, verses 36 down to verse number 38. John chapter 13, verses 36 down to verse number 38. Ako tamong gihangyo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, verses 36 to verse number 38. And just follow me with your eyes as I'm going to read this text tonight. This is in continuation with our series in the book of John. John chapter 13, verses 36 to verse number 38, the Bible says, Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Asa ka moadto, Ginoo? Jesus answered him, Whither I go, kung asa ko moadto, thou canst not follow me now. Dili ka makasunod kanako karon. But thou shalt follow me, look at this, afterwards. So there is there is a word that talks about time. There is that word now and the word afterwards. Verse 37, the Bible says, Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Verse 38, Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow until thou hast denied me thrice. The title of our message this evening, Follow Christ. Follow Christ. I want you to understand tonight that God did not call us to follow each other, but we are to follow the Lord Jesus Christ. Ayaw og suna ang imuhang tapad. Ayaw og suna ang mga Kristohanon nga makita nimo nga giunsa sila paggamit sa Ginoo, kundi atong sundon si Kristo nga maoy Dios sa mga luwas. Follow Jesus Christ, and it will save you with hurts and bitterness, and it will save you from all the pains in life, because many times kung ang atong ginasunod ang tao, maluya ta, ma-discourage ta, because we will see that every person has flaws, na ay mga sayop ang mga tao. Even the most faithful Christian, naa siya'y apan. Pero kung magtutok ta diha ni Kristo, o magsunod ta diha ni Kristo, ang Kristohanon, dili gyud ta mobati og kaluya. Follow Jesus Christ. Father God, I pray that you will bless this very simple message this evening. It is my prayer, Lord, nga ikaw mag-aabri sa muhuna-huna o kasing-kasing, that we would understand your words. Holy Spirit, I ask you to work in our midst. Touch our hearts through your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Follow Jesus Christ. Here, the Bible tells us that Peter wanted to follow Jesus Christ. But here's the thing, the Lord Jesus Christ told him, nga dili ka makasunod kanako karon, pero sa unahan imo kong masunod. And so let's go to to our points tonight. First of all, in following Jesus Christ, we must understand that following Christ is the purpose of life. It is the purpose of my life and your life. Remember tonight that you are already saved. And because we are saved, ang tuyo nato, ang tumong nato sa atong kinabuhi, lahi na kaysa sa atong tumong sa una nga wala pata na luwas. The Bible tells us in verses 35, ingon ang pulong, verse number 36, ingon ang pulong sa Ginoo, Whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. O say pasabot ni Jesus Christ, when Jesus Christ said to Peter, Peter, dili ka makasunod kanako karon. Kini mga kaigsunan, masabtan na to ni, if we are going to look back in verse number 33, the Bible says in John 13:33, so that we can understand what Jesus Christ means when he said nga Peter, dili ka makasunod kanako. Unsa ang pasabot sa ni Pedro nga iyang sundon ang Ginoo? Verse number 33, ningon ang Biblia, little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me, and as I said unto the Jews, whither I go, ye cannot come. So now I say
to you. Whither I go, ye cannot come. So if we are going to connect verses 33 and verse number 36, pag-ingon ni Jesus Christ nga, Peter, dili ka makasunod kanako sa pagkakaron, pero sa unahan imo kong masunod, walay lain nga gisgutan ang Dios ni ana mga kaigsunan, kundili ang iyang kamatayon didto sa cross o ang iyang pag-adto sa langit, pagbalik ngadto sa himaya, kuyog sa Dios Amahan. However, the Lord Jesus Christ said, Peter, afterwards, you will follow me. Ingon si Jesus Christ, Peter, later on, imo kong sundon. Peter, musunod ka nako pag-abot sa unahan. And the work afterwards, verse number 36, is referring to Peter's martyrdom, when Peter would be crucified upside down for the preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. I have to emphasize two things this evening. First of all, ang kamatayon sa tao, it is an appointed time. Just like the Lord Jesus Christ, death is an appointed time. Verse number 36, niingon si Jesus Christ, Peter, dili ka makakuyog kanako karon, tungod kay ang mando sa Amahan, si Jesus Christ ra mismo ang mamatay dito sa cross para sa atong mga sala. Dili pa ka mukuyog kanako dito sa langit, dili pa ka mamatay, Pedro, tungod kay duna pa ko'y plano para sa imong kinabuhi. Meaning, Jesus will still use him in the ministry. Jesus Christ will still use Peter to serve the Lord, to pastor the church in Jerusalem. Human nga mukayab si Kristo sa langit, mga kaigsunan, doon na pa'y katuyuan ang Diyos nganong buhi pa si Pedro. I want you to know this, nga ang kamatayon sa Kristohanon, dili na aksidente. Ingon si Pedro, Lord, kuyog ko nimo karon. Ingon ang Ginoo, dili palagi karon, kay gamiton pati ka. Kitang tanan luwas, kitang tanan mo adtog langit, pero nganong wala pa man ka sa langit, kay naapay tuyo ang Ginoo nimo. God still has a plan for us. In other words tonight, ang kamatayon sa Kristohanon, dili na aksidente. Ang kamatayon sa Kristohanon, dili na sayop, mga kaigsunan. Ang kamatayon sa usa ka luwas is a God-ordained timetable of every believer's timeline in life. Death is an appointed time. Walay Kristohanon nga namatay. Namatay lagi to siya. Ay, nakatulog ang Ginoo, wa nabantay. Namatay lagi to si Kwan. Ay, ang Ginoo na busy sa other butang. Tuwa ang Ginoo sa laing lugar. Nalimtan sa Ginoo. Namatay na noon si Brother Kwan. Namatay na noon si Sister Kwan. Ang kamatayon sa Kristohanon naana sa mga mata sa Diyos. O bitaw nang usay magsigimig, usay mag-contemplate me as a family, magunahuna mi. Kung si Papang ka, no, wala ka to gikimo, no? Wala ka na to gi-second chemo, no? Buhi pa siguro si Papang karon. Natay mga what ifs, natay mga pamasin, pero mga kaigsuunan, kung ang tao ang luwas gikuha sa Ginoo, dito ra gito siya taman. Because our death is appointed by God. Ang kamatayon sa Kristohanon, it is according to the timeline of God. That's why the Bible says, in Psalm 116, verse 15, the Bible says, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Bililhon ang kamatayon. Bililhon sa mga mata sa Diyos. Psalm 116, verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. In other words, ang kamatayon sa usa ka luwas naana kanunay sa mga mata sa Ginoo. Death may look like a tragedy, death may look like an accident para kanato nga mga buhi. Murag nasayop ang Ginoo nga namatay si Brother Kwan, murag nasayop ang Ginoo nga gikuha si Sister Kwan. Mga kaigsunan, ang kamatayon sa usa ka luwas, it is not an accident to the Lord, it is precious. Why? Pasabot ana kung namatay ang Kristohanon, humana ang plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi aning kalibutan. It marks the completion. It marks the completion of the journey
earthly journey sa usa ka luwas, kay whether we like it or not, kitang tanan lumalangyaw ra aning kalibutana, bisita rata aning kalibutana, and God has a purpose why we are here. And the moment we die, that's the beginning of our entrance into the eternal presence of God. That is why ang luwas, ang kamatayon nato ginansya, ang kamatayon nato mga kaigsunan kadaugan na sa luwas. That's why we always talked about when there is death among the believers, promotion ang kamatayon sa luwas. Laliman ka ng promotion, laliman ka ng wala na kay kasakit nga bation, laliman ka ng wala na kay problema nga atubangon sa imong kinabuhi, kay gikuha na ka sa Ginoo, tuan na kaglangit. Hebrews chapter 9 verse 27, the Bible says, "And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." 1 Samuel chapter 23, verse 14. We all know the story. Nganong giunsa paggukod ni King Saul si David just to kill him. Kay dili mo sugot si King Saul nga si David ang muhari sa nasod sa Israel. Gusto ni King Saul nga ang iyang anak si Jonathan mo'y muhari. Pero mga kaigsunan, maski unsaon niya pagpaningkamot nga mapatay si David, dili gyud niya mapatay si David. Tungod kay napay plano ang Dios sa iyang kinabuhi. 1 Samuel chapter 23 verse 14, the Bible says, "And David abode in the wilderness in strongholds and remained in a mountain in the wilderness of Ziph. And Saul," look at this, "sought him every day, but God delivered him not into his hand." Maski usaon niya pagpaningkamot, hala, gukod naman diri, nanapoy muhatag ng report, King Saul, mahal na hari, nanapoy si David dito sa pikas, daga na po si David, gukdo na po niya, basin asa niya atuon. And mga kaigsunan, ayaw kalimot nga si Haring Saulo, usa ka hari, usa ka gamhanan nga tao, pero maski usaon pa niya paningkamot nga mamatay si David, you cannot kill a person until God is finished with his life. Hangtod nga naapay tuyo ang Ginoo nato, buhi pagyud-ta aning kalibutana. I don't know about you, but many times, every time nga mag-travel kami ni Mrs., ako personally, sa kadaghang pwedeng madisgrasya diha sa dalan. Mag-drive ka ba? Sa kadaghang sakinan nga muagi naa diha sa dalan, sure juga ka nga nanay mga brake tanan, kanimong kasugat nanay brake tanan. Sure juga ka nga mopaak na pirmi ang brake sa imong motor or sa imong sakyanan. Sure juga ka nga way hubog din ha, maski isa na lang kabuok. But don't you realize nga hangtod karon buhi pa ka? We all know that Cebu Pacific has only one accident in the history. And that happened dito dapit sa Hingoog, itong na aeroplano nga nadisgrasya sometime in the 1990s, if I'm not mistaken. Only once. But every time musakay ko aeroplano, pastilan Ginoo, no Lord, napagug kay tuyo na mo, Lord. Kanang mukurog lang aeroplano, muana, mura kog makuyawan, oy. Kana bitong muana ang aeroplano, di mo muana man aeroplano, ana. Then muana, pasilog dili na makabalik ba, no? Malahos bitaw. And every time mulan ang aeroplano, muhawid jud ko sa atubangan, muhawid jud ko. And when we arrived, kaingon jud ko, Lord, napagyud kay plano para sa akong kinabuhi. Sa kadaghang panahon nga nagbiyahe mi ni Mrs., matungnan mangyud nga bagyohon mi. Ako dili man ko si Jonah, nganong bagyohon mangyud mi pirmi? Sakay mig barko padug Cebu, bagyo kaayo, halos di mi katindog. Unya magtingog ang mga kargamento, na mga magtingog-tingog pa sila ang katuna to mga hugot sa mga 10-wheelers, may mga tangtang ba. May gani ang portahan na di sa CR. Bog. Naapagyud ay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nganong buhi pa ka? Kay naapay plano ang Dios sa imong kinabuhi. I want you to understand that you are immortal until God is done with your life. The Bible tells us in 1 Samuel 23, verses number 28, there is an exact word there that I'm going to introduce to you. And that word is Selah Hama Lekoth.
Ingon ang Bible in verse 28, wherefore Saul returned from pursuing after David and went against the Philistines. Therefore, they called that place Selah Hamalekoth. And that was the time where David was on the other side of the mountain, and then Saul and his armies were also on the other side of the mountains. Sa ilang pagpangita, nag-inatbangay ragid in taon sila. Wala gyud sila si David gitugyan sa kamot ni Saul. And the word Selah Hamalekoth comes from the word Selah. Selah means rock, bato, and Hamalekoth means division or separation. In other words, mga kaigsunan, the word sa Selah Hamalekoth means the rock of divisions or the rock of escape or separation. It means gitawag na nila og Selah Hamalekoth because that was the very spot where God used as a division to deliver David from Saul and the armies of King Saul. Again, regardless of his power, regardless of his authority, nagtukar si David og harp, gilabay siya og javelin, pero si David, makaikyas yun si David. Ganun man, na may plano pang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mga kaigsunan, pangitaa ang katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Find the purpose of God in your life. Find the will of God in your life. When was the time nga niingon ka, Lord, unsay imong tuyo, Lord, ganong giluwas ko nimo. Lord, ganong naa pa man ko dinhi. Lord, unsay imuhang tumong para sa akong kinabuhi. Ayaw lang pag kinabuhi para sa imong kaugalingon. Wala ka gibuhi sa Ginoo kay para lang mo ginhawa, kay para lang manarbaho, kay para lang mo eskwela. Wala ka gibuhi sa Ginoo para lang magnegosyo, para mangitag kwarta. Wala ka gibuhi sa Ginoo para mag-enjoy lang ka sa imong kinabuhi. God has a purpose sa imong kinabuhi. Otherwise, we are just like an unbeliever nga walay tumong sa kinabuhi para sa Ginoo. That is why it's very important nga isip usa ka Kristohanon. Do not live for yourself. Do not live for your plans. Do not live for your ambitions in life, but seek the will of God. Seek the Lord Jesus Christ and the purpose nga nung naakadiri. I know that I am here today because God still wants to use me as the pastor of Faith Bible Baptist Church. How about you tonight? Are you living for yourself or are you living for Christ? Ingon sa Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. He did not live for himself. Apostle Paul lived for Christ. So, imong kinabuhi karon, asa gatuyok-tuyok ang imong kinabuhi? Mata, eskwela, kaon, uli. Mata, eskwela, kaon, uli. Ning graduate ka, mata, trabaho, kay nakatrabaho na ka. Hangtod kang mamatay, mora gyud na imong kinabuhi. Don't you have a higher purpose for the Lord Jesus Christ? Hello? Hello? Kung mora na imong kinabuhi, unsa may imong kalahian sa imong kauban nga way Ginoo? But then I know that God has a purpose sa atong mga kinabuhi. Peter, ingon ang Ginoo kang Pedro, Pedro, dili sa kamukuyog nako, kay gamiton pati ka. Pwede bang moingon ka sa Ginoo karong gabi, Lord, pwede ba ko nimong gamiton, Lord? Lord, pwede ba nimo ipakita sa ako, unsay imong plano para sa akong kinabuhi? Unsay imong tumong nimo para sa akong kinabuhi? Not everyone will become a pastor. Not everyone will become a Sunday school teacher. Not everybody will go to Bible school. But God can use us sa kung unsa tagamiton sa atong buhi nga Dios. Number one, una sa tanan, under this, death is an appointed time. And here's the second thing, every saved believer will follow Christ to heaven or in heaven. Ingon ang Ginoo kang Pedro, Pedro, dili ka mo kuyog nako, pero pag abot sa unahan Pedro, mosunod ka kanako. And that refers to Apostle Peter's death, being crucified upside down
Ang ulo ni Pedro, mga kaigsunan, according to the Fox's Book of Martyrs, the historical accounts of the martyrdom of the apostles of Jesus Christ, si Peter, sa diyang gilansang siya sa cross, niingon siya, ayaw ko og ilansang pareha ni Kristo, ibalik ko, kay dili ko takos nga mamatay pareha ni Jesus Christ. So when Peter died, his cross was changed, turned upside down, kay dili siya takos nga mamatay pareha ni Jesus Christ. Og natuman ang giingon ni Jesus Christ nga mosunod ka kanako, kay paghuman og kamatay ni Pedro, si Pedro ning adto sa Ginoo kuyog sa langit. I want you to understand this evening that the moment ang usa ka Kristohanon mamatay, kuyog ka sa Ginoo dito sa langit. He will, or you and I will automatically follow Christ in heaven. That's why the Bible says, 2 Corinthians chapter 5, verse number 8, ang nagpugong na lang, ang barrier, ang border between us and heaven is the word death. Verse number 8, 2 Corinthians chapter 5, verse number 8, everybody read, go. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Human sa kamatayon sa tao, human sa pagbiya nato ni ining lawas sa mga kaigsunan, we are going to be present with the Lord. Every saved believer will follow Christ in heaven. What is your purpose in life? Is your purpose only to gain money? Is your purpose only to work? Mora na imong tumong sa kinabuhi. Wa pa ka nangutana sa Ginoo unsay imong nindot nga purpose. Pananglitan mo retire na ka. Dayon unsa naman imong trabaho? What is your purpose in life? Estudyante, is it only to study? What is your purpose in life? We must ask that. Kay kabalo ko nganong buhi pa ka. Sa kadaghang pwedeng mamatay gani ng buntag nga di nakamata. Nganong nakamata pa man ka, kay naapay plano ang Dios sa atong kinabuhi. It is the purpose of life. Number 2, it has problems in life. The second thing is it has problems in life. In following Jesus Christ, there are many challenges. Otherwise, kung walay kalisod, kitang tanan mosunod ni Kristo. Pero the reality of following Christ is that not every Christian follows Jesus Christ. That is why not every Christian is living the name Christian. Because the name Christian means follower of Christ. Pero wala sila nagsunod diha ni Jesus Christ. And first of all, the first problem is the deception of emotions. The deception of emotions. Peter was making his feelings or emotions as the basis of his Christian living. Niingon si Pedro, Lord, nganong dili man ko makasunod nimo? Lord, why cannot I follow thee now? In verse 37, I will lay down my life for thy sake. Bugat kay gibilin si Pedro nga pulong sa Ginoo. Lord, magpakamatay ko, Lord, para nimo. Lord, andam kong mamatay para kanimo. On the other passage of the scripture, ningon si Pedro, Lord, andam ko nga magkuyog kanimo sa prisuhan o kuyog ngadto kanimo sa kamatayon. Mga kaigsunan, grabe kayo ang pagbati ni Apostle Paul, ni Apostle Peter. Peter felt that he was so strong, he was so ready to die for the Lord. Pero pag abot sa realidad, mga kaigsunan, what happened later on, and we all know what the Bible says, nga wala lang siya nagpakamatay para sa Ginoo, kundi niingon pagud siya, akong gikaulaw nganing sunod ko ni Jesus Christ. Because he denied Jesus Christ, not just once, not just twice, but thrice. Iyang gilimod si Kristo. Wa ko kailangan na, oy. Muna ang Kristohanon, ayaw gyud pagsalig sa imong mga emosyon nimo. Ayaw gyud og pagdepend sa imuhang emotion. Ayaw pagdepende sa imuhang pagbati sa imong kasing-kasing. Kay ang atong emosyon, ang atong kasing-kasing dili ni kasaligan. Kinahanglan mo salig ta kanunay sa Dios. Feeling na ko karon, ganahan kay ko mag-church karon. Kung ina na ang imong pagkakristohanon, magsalig ka sa imong pagbati.
Di gyud ka mo aning church many times. Kay daghang panahon, wa gyud lami ihadtog simbahan. Am I right? Daghang panahon, daghan jud kay panahon nga dili lawag gyud lami ihatag para sa Ginoo. Daghang gyud panahon nga wala gyud lami mangabig og kalag. Daghang gyud panahon wa gyud lami isong leader, walay lami itudlo sa Sunday school, walay lami iwali. But we do not base our Christian life with our emotions, but with our dependence on the Lord Jesus Christ. Peter said, Lord, andam ko mamatay para nimo. Here's what the Bible says in 1 Corinthians chapter 10, verse number 12. Ayaw kay pagpasubra kaayong confident kita sa atong kaugalingon, but mosalig gyud ta sa Ginoo. The Bible says, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Magbantay ta. Kung nagunahuna ta nga makabarog ta, kung nagunahuna ta nga makabarog ta, ingon si Apostle Paul, pagbantay basin ikaw mahatagak ka, basin ikaw mahagba ka. The deception of emotions. Folks, listen to me. Do not follow your emotion. Follow the word of the Lord Jesus Christ. Regardless of your emotion. Ako daghan kayong panahon, wa gyud lami itindog sa tubangan ug iwali. But I am not here because I am a pastor. I am here because I believe that this is the ministry that God has given to me. So we see i-off lang sa ang speaker. We see the deception of emotions. Number 2, not only we see the deception of emotions, but we can also see the faith to obey God. Ang problema sa Kristohanon, nganong dili ta mosunod sa Ginoo kay number 1, ang atong pagbati, mag-agad ta sa atong gibati. Ikaduha, ang atong pagtuo kulang diha sa pagsunod sa Ginoo. Sometimes mingon ta ba, kung muingon, I don't know about you tonight, but maybe perhaps sa ato dinhi karon. Tingali ni nakaingon ka niini kausa sa imong Kristohanong kinabuhi ning ka, kung makadungog lang gyud ko mismo sa tingog sa Ginoo. Kung makadungog lang gyud ko mismo sa tingog sa Ginoo, kung ingnon lang gyud ko personally mismo sa Ginoo nga gikan sa langit nga moingon siya, mao ni ang akong ipabuhat nimo. Kung makadungog lang gyud ko sa tingog sa Ginoo sa iyang ipabuhat kanako, sundon gyud nako siya. Kuyawa, no? Number 1, di ka kamudagan kung makadungog ka nang manawag nimo nya ikaw ra isa. But look at Peter, how the Lord plainly told him or warned him nga iyang ilimod si Jesus Christ. Pero si Pedro wa gid siya nagbantay sa iyang lihok isip o sa kakristohanon. Niingon gina na siya sa Ginoo, Peter, before the cock crow, imo kong ilimod og ikatulo ka beses. Still, even in that plain warning, very clear, very plain warning from God, but Peter still failed. Peter denied the Lord Jesus Christ. Why? Because God said, Jesus Christ said to Peter, gingin na ni Jesus Christ ang iyang mga nunan, you will depart from me, biyaan ko ninyo, hala sige, lakaw mo, ayaw mong sunod nako, kuyog, dito ta magkita sa Galilee, ani kabanhaw nako. Pero si Pedro gahi og ulo, nagsunod-sunod gid siya ni Jesus Christ. Folks, the call to obedience is very simple. Dili na ka kinahanglan pagkilat para musunod ka sa Ginoo. Hello? Dili na ta kinahanglan og dalugdog para musunod ka sa Ginoo. Obedience simply needs obedience. Just obey. Amen? Just obey the Lord. Obedience simply needs faith. Don't wait for the thunder. Don't wait for the lightning. Ayaw na pagtagad nga maglinog. Ayaw na pagtagad nga naikusog nga hangin. Ayaw na pagtagad nga naimugawas nga panganod. Muingon nga, sa Bible school na, nag-Bible school, Brad, ganun naman ka din
Kay kuan man gud pastor, pag higda-higda na ko sa bukid pastor ba, nagtugway ko karabaw pastor. Pag higda-higda na ko naay panganod nga ning porma og PC. PC. Ug niingon ko pastor, pabaybuskulon jud ko sa Ginoo kay ang meaning sa PC, preach Christ. Giina ni Dr. Yesalba, Brad, dili na mo ipasabot sa preach Christ. Ang pasabot na, plant kamote. Ning undag by buskol, ning uli sa ilahang bukid. Dili na ka kinahanglan nga makakita pag mga milagro para mosunod ka sa Ginoo. Just discern the will of God. Read your Bible. Amen. Listen to the preaching of the Word of God. Listen to Sunday school. Read your Bible. Believe in the Word of God. Have faith in the Word of God. Ihatag ang imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo and obey the Word of God. Usay magtagad patag mga butang sa kinabuhi para motuo ta sa Ginoo. Mura tag si Gideon ba nga, Lord, pwede ba Ginoo tigay sa kog sign, Lord, kani Ginoo mo ni dapat mo ni, Lord. Pwede pa sunod na pud, Lord, kanina pud, Lord. Just obey the Lord. If God said that giving is the secret of blessing, just give to the Lord. Obey. If the Bible says that winning souls is wise, pangabig na ka lang. Obey! Simple ra gyud kaayo ang Kristohanong kinabuhi. Just obey. Wala nagtagad si Noah nga, Lord, kung ikaw gyud ang nagsugo nako nga magbuhat og arka, Lord, pakit ako og langgam nga mopurma og BA, buhat og arka. Wala nag-ingon si Noah, ana? Diretso sa ni obey sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo ni Abraham, Abraham, get out! Just obey. It takes faith to obey God. Number 3, not only it has problems in life. Number 3, the reality of weaknesses. Una, ang problema, unsa ang problema nita kasunod sa Ginoo, usay mag-agad ta sa tong gibati. Ikaduha, wala tay pagtuo nga mosunod sa Ginoo. Daghan pa kay tag mga chichiburitsi nga atong mga pangitaon para mosunod ta sa Ginoo. Ikatulo, duna tay mga kahuyangon. Say amen. Walay ni isa diri nga walay kahuyangon. We all have our weaknesses. Peter had been a remarkable disciple of the Lord Jesus Christ. But niingon si Peter, mga kaigsunan, Lord, I will lay down my life for you. Because Peter was a man very dedicated to the Lord Jesus Christ. There is no question nga gihigugma ni si Kristo. There is no question nga loyal siya ni Jesus Christ. Pero wala gabantay si Pedro nga duna siya'y kahuyangon. Peter has weakness, and the Lord knows unsa ang kahuyangon ni Peter. Nakahibalo ang Ginoo nga si Pedro, mga kaigsunan, malabwan siya sa iyang kahadlok, sa iyahang kasing-kasing, so that when he would be asked by 3 different people, kuyog ba ka ni Jesus Christ? He denied it thrice, mga kaigsunan, kay ang nagpatigbabaw ang kahadlok sa iyang kasing-kasing, and dili ba ingon ana ang Kristohanon, daghan kita kahadlok. Di ta kasunod sa Ginoo, kay mahadlok ta. Brad, sulwining ito. Oh, pastor, dili ko, pastor. Ay, ayoko na sulwining, pastor. Mag-ampor ako. Opening prayer ako, pastor. Dugay na kang Kristohanon, pero dili ka magsulwining, kay mahadlok ka. And that's the problem of many Christians. We cannot follow God just like Peter because his heart was overtaken by fear. That's why wa siya ning barog isip usa ka Kristohanon. Mo na hinungdan nganong daghan sa Kristohanon, dili ta magpakita nga luwas ta, dili ta mo barog kay mahadlok ta nga biay-biayon ta. So giingnan siya sa Ginoo, Pedro, ilimod biya ko nimo og ikatulo nga beses. Kabalo ang Ginoo sa atong kahuyangon. Kabalo ang Ginoo nga mo na ang weakness ni Pedro.
Listen to me. Kung si Pedro na ay kahuyangon, kita na ba ka? Wala tayo kahuyangon? Amen? We all have our weaknesses. And praise God, dunay grasya sa Ginoo. Praise God, dunay kusog nga giha. Munang makaingon kita nga nakapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. And we are in the ministry, and we are in the church, and we are living up to the Lord Jesus Christ until today because of the grace of God. Because we are all weak Christians. The Bible says in 1 Corinthians 10:13, a common verse, a memory verse for the adults' discipleship. There hath no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Nga naman, nasayod ang Diyos, nga doon na tayo kahuyangon, kung mauni ang atong level sa ato ang kusog, mga kaigsuunan, dili na ang ihatag sa Ginoo nga pagsulay, dili mas nabaw pa, kundi according to the level of our faith in the Lord Jesus Christ. We must realize this, that we are all weak. We must realize this, that we need the help of God. We fail. Taas ka mo, pastor, na-fail ko. Taas ka mo, will raise your hand. Many times we fail. We fail to follow Christ. Ang panahon nga, muingon ko sa kong kaugalingon, nganong wala man ako to siya nasulwining, uy, nganong wala man ko nakahatag nga gospel tracts, uy, nganong man, Lord, nganong man wala man ako to nabuhat, Lord, nganong wala man ako to na istorya ni Brother Kwan, may nalang tato, nasalbar siya sa iyahang kahimtang. Even the most faithful Christian, doon na siya'y kahuyangon. Muna nga maski dugay na kang naluwas. Maskin pag ikaw pa ang pinakatigulang nga baptist nga Kristohanon, nang inahanglan tang tanan sa grasya sa Ginoo. Kay doon na tay kahuyangon. That's why please pray for me. Church, ako di gyud ko maulaw nga moingon ninyo nga magpaampo gyud ko ninyo. Because even ako as a pastor, I make a lot of mistakes. I failed. And even I have weaknesses. Munang kita mag-inampuay ta sa usag-usa. Doon na tayo kahuyangon. Kung doon ay Kristohanon nga nakabuhat o gingon ani, ato na lang, atong iinat ang atong pailo, basin huyang sa diha. Amen? Hello? Ang uban na to na ay kahuyangon sa kwarta, mangutang, di mo bayad, manghulab kaguran, dili mauli, kay na ay kahuyangon, limtanon. Amen ba mga limtanon? No? Ang uban na to, patakatag storya, unya wata kabalo, nakapasakit na day tagtao, nga naman, maupod na yung weakness niya. Anig storya niya, di sa maguna-huna. Kitang tanan doon ay kahuyangon. Munang mangayo ta grasya o kusog sa Ginoo. Number 3 and the last, not only it is the purpose of life, not only it has problems. Following Christ has problems, emotion, wa tay pagtuo, ikatulo doon na tay kahuyangon. Number 3 and the last, it is the price of life. Following Christ is the end, the finale, the final ending of every story of the believers. Listen to me. Don't you realize, maskin pag maglikay-likay ka sa Ginoo, kung tinuod kang luwas, maglikay-likay ka sa Ginoo, don't you realize this? Nga mamatay ta, mo balik ra ka sa Ginoo. Kabalo ba ka nga mo sangko ka sa Ginoo? Kung dili ka mo sunod sa Ginoo karon, don't you realize that when you die, you will meet the Lord Jesus Christ? And you will be with the Lord Jesus Christ? One of the things nga dili taganan maglanta og salida, kanang ending nga ang bida mamatay. Kinsa ninyo diri nakakita og Titanic nga salida, katong karaan nga Titanic, kinsa diri? Oo, kitang tanan nakakita, no.
Tang tanan nakakita. If you can still remember, kalas kay luha ang salida nga Titanic. Next slide please. Katong time nga namatay bitaw si Jack nga katong bitong ning pretty ng syagit ni Rose ba itong babae no? Jack, wake up! Uwa na ni si Jack ning gahi na murag hotdog bitaw nga nasa freezer ana. Then pagkahuman ning loon natiglom ni siya sa ilalom hangtod nawala siya. Ako mo angkon jud ko ninyo pag lantaw na ko nakahilak jud ko. Munang niingon jud ko sa kong kaugalingon dili na jud ko mulantaw utro ni salidahan ni. Kaya nga man, ganahan tag ending nga nindot. Paras ni Cardo Dalisay, mamatay, mabuhi na po. Murag lupig pa si Jesus Christ, no? Grabe. Mamatay diri, pagkawan, buhi na po. Kuyawa. Pero ending gani nga bati, dili ta ganahan. I want you to know tonight nga ang ending sa Kristohano, nindot kaayo, kay kuyog ta sa Ginoo. That's why niingon ang Bible, continue, natagay na sa John 13, John chapter 14, verses 1 to 3. Pag ingon ni Jesus Christ kang Peter, imo kong ilimod og 3 times. Niingon si Jesus Christ, pag abot sa chapter 14, verse number 1, let not your heart be troubled. Ayaw mo kaguol sa inyong kasing-kasing. You believe in God, believe also in me. Verse number 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Verse number 3, everybody read. Verse number 3, go. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kung asa ko, ingon si Kristo, kung asa ko, kuyog mo, ganhi kanako, dili ba na nindot nga ending sa kinabuhi kanatong luwas? Because we will be with Christ. Dili ba makaingon ta nga worth it ang pagsunod ni Kristo? Because at the end, pagkatapos aning kinabuhi, kuyog ta usa ka adlaw ni Jesus Christ hangtod sa kahangturan. And when you and I will be with the Lord Jesus Christ, kung tuan na taglangit ba, niya kuyog na ta sa Ginoo, maingon kaya ka nagmahay man ko ingon ni sunod ko sa Ginoo? Makaingon kaya ka na? Ako ba nagmahay man ko? Nagmahay jud kay ko nganong wa ko nagbinuang sa una sa kalibutan pa ko. Nganong wa magyug ko ning sulay inom? Nganong wa magyug ko ning sulay og scatter? Nganong wa magyug ko ning sulay og pang chicks? Nganong nagtinarong man ko? Nganong nag-faithful man ko sa church? Nagmahay jud ko. Makaingon kaya ka na? Or dili ba ka kung ang luwas tuan naglangit unya wa siya nagtarong aning kalibutan, di ba siya magmahay? Lord, nga nang wala man ko nag-faithful ni mo, Lord. Oy, nindot man day kay imong saad ka na mo, Lord. Tinuod man di ay ang langit. Tinuod man di ay, Lord, nga kuyog minimo. Nga nung wa man ko ning sunod ni mo. That is why tonight, to be with Christ, it is the price of life. Just to be with the Lord Jesus Christ. Just imagine that. Mabless naman ganita, maka-devotion ta, makaampo ta sa Ginoo, makabasa ta sa Bible, lami naman kay atong pamati nato nga naka-spend time ta sa Ginoo. Unsa na lang ka nang kuyog na ka mismo sa presensya sa Dios. That's why samtang buhi pa ta, pangitaa ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi ug sunda ang Ginoo. As I close my message, doon ay usa ka batan-on nga Kristohanon nga gusto siyang musunod sa Dios. So nikuha siya og papel. Gisulat niya tanan niyang gustong buhaton para sa Ginoo. Back to back. Sulat niya tanan. Tanan nga mga dili niya buhaton para mahimaya ang Ginoo. Ang mga butang nga dili makahi-glorify sa Ginoo. Gisulat niya tanan. Sulat. Then adto siya sa simbahan, then iyang gibutang sa altar. Tanan niyang gipang sulat. Iyang gihalad sa Ginoo.
Pag umanyag ampo, abi niyag malipayon siya. Empty ang iyang kasing-kasing. So ning uli siya siyang balay, nagkuha siya og mga papel nga daghan. Iyang gipangpun-an, Lord, kaniya kong buhaton para nimo, Lord. Kaniya kong buhaton para nimo, Lord, kaniyang dili nako buhaton para mahimaya ka. Iya na pong gidala sa altar. Iyang gidungagan ang papel nga iyang gibutang sa una nga higayon. Pag umanyag ampo sa Ginoo, abi niyag malipayon siya, dili na po siya malipayon. Empty ang iyang kasing-kasing. Ug nindol siya siyang pastor, sa pastor, mo niya kung gibuhat pastor ba, ako nagisulat sa papel ang akong angay nga buhaton para sa Ginoo. Pastor, nganong dili man ko malipayon? Ingon ang pastor, Brad, sulay daw ni Brad, kuha kag papel, isulat nimo ang ngalan sa tumoy. Ayaw sulat Brad. Iblangko lang, Brad. Ibutang lang dito sa ubos ang imong ngalan og permahe. Ning adto siya sa altar, giblangko niya ang papel. Og ning luhod siya sa altar, og pag humanyag ampo, gitigaan siya sa Ginoo, kalipay og kalinaw sa iyang kasing-kasing. And the lesson of the story is that kitang tanan dagan kitag mga plano sa tong kinabuhi. Amen. Usay ko sa itong mga plano, murag diktahan na to ang Ginoo ba? Lord, kani akong gusto, Lord ha? Kung dili kanini mahitabo na ko, Lord, mo backslide jud ko. Murag diktahan pa na to ang Ginoo. Dili ba pwedeng ibakante nimo ang imong papel sa kinabuhi? Og tugutan nimo nga ang Ginoo mo'y mo plano para nimo. And you will say, Lord, here's my life. Kung unsa ang imong pagbuot, mao ang akong sundon. I will follow Christ. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. I don't know how God spoke to your heart this evening. But is it your desire tonight to know God's purpose in your life? Unsay tumong sa Ginoo or nimo sa imong kinabuhi? What is your purpose in this life? I'm sure dili lang pagtrabaho. I'm sure dili lang pagnegosyo. I'm sure dili lang yung pagskwela sa mga young people. I'm sure naapay mas higher nga purpose ang Ginoo para nimo. Will you pray to the Lord tonight and say, Lord, I want to do and to fulfill your purpose sa akong kinabuhi. I know, Lord, I am still alive kay naa kay tuyuan sa akong kinabuhi. Perhaps tonight, imong na-recognize ang imong kahuyangon. Perhaps tonight, usay ang hinungdan nga nung dili ta maka-street og pangalagad sa Ginoo kay nag-agad ta sa tong emosyon. Siguro wala tay enough nga pagtuo to obey God. Or maybe we are just weak. Why not pray to the Lord and Lord, tigay ko grasya o kusog nga makapadayon ko. As the piano plays softly, ihangin ako ang tanan sa pagpanindo. Will you please stand? And the piano is playing right now. The altar is open. Will you come and say, Lord, here's my life.